Isa sa mga bagay na palaging naririnig ng marami ay ang kataga na bawal ang tsokolate sa mga aso. Pero may basehan at totoo nga ba ito, o kasabihan na napagpasapasahan na lang sa paglipas ng panahon? Kung titignan ang kasaysayan, higit 3,000 taon na ang dumaan nang nagsimulang mag-ani ng cacao beans ang sangkatauhan at ang mga tinatawag na Olmecs mula sa southern Mexico ang marahil kauna-unahang naggiling at nag-ihaw ng mga beans na ito para maging pagkain o inumin. Nung panahong ito'y iba pa ang mga tsokolate kung saan ang mga Aztecs ay tinatawag itong tsokolatel na nangangahulugang maasim o mapait na inumin. Ngayon, ang mga nakasanayang tsokolate na kinahihiligan ng marami ay dinadagdagan na ng asukal para maging matamis at mas masarap, kaya naman hindi nakakapagtaka na marami rin ang gusto itong ipatikim sa kanilang mga alaga. Pero kailangang maging maingat dahil totoong ang mga tsokolate ay delikado para sa mga aso. Ito'y dahil sa caffeine at kemikal na tinatawag na theobromine na matatagpuan sa mga tsokolate. Tuwing ang mga tao'y kumakain ng tsokolate, ang mga kemikal na ito'y nagbibigay lang ng mas mataas na enerhiya dahil mas mabilis itong napoproseso ng katawan. Ngunit kapag mga aso ang nakakain nito, nagiging mapanganib ang mga kemikal na ito dahil mas mabagal nila itong napoproseso. Ilan sa mga epekto kung makakain ng maraming tsokolate ang isang aso ay diarrhea at pagsusuka, muscle spasms, labis na pagkahingal, hyperactive behavior, hanggang sa mga seizures. Pero bukod sa mga ito, may mga sitwasyon bang posible itong mauwi sa pagkasawi ng mga aso? Sa mga malalang kaso, maaari silang makaranas ng pag-overheat, kahirapan sa paghinga, at irregular na tibok ng puso, kung saan ang lahat ng ito'y posibleng maging dahilan ng kanilang pagkamatay. Pero depende pa rin ito sa laki ng aso, kaya't ang mga natural na mas maliliit na aso ay magkakaroon ng mas mabilis na reaksyon. Pagdating naman sa uri ng tsokolate, iba-iba rin ang taglay nitong dami ng caffeine at theobromine, kung saan cocoa powder ang may pinakamarami, nasusundan ng unsweetened baker's chocolate, matapos nito'y dark chocolate, at pinakahuli ang milk chocolate. Ito'y nangangahulugan na kung aksidenteng makakain ng kakaunting milk chocolate ang malaking aso ay hindi dapat kaagad mangamba. Dapat ring malaman na bukod sa mga tsokolate, marami pang mga pangkaraniwang pagkain ang masama sa mga aso gaya ng avocado, sibuyas, bawang, kape, ubas, macadamia nuts, at sobrang maaalat at matatamis na mga pagkain. Sa kabila nito'y marami ring pagkain na mabuti sa kalusugan ng tao ang maaaring ibigay sa mga aso gaya ng hindi matabang karne ng manok, mga prutas na walang buto o tangkay, at ilang gulay tulad ng carrots, green beans, at pipino. Kaya't para sa katanungang bawal ba talaga ang mga tsokolate sa mga aso? Ito'y totoo at delikado lalo kung cocoa powder ang pag-uusapan, pero kung kakaunti lang naman sa pangkaraniwang tsokolate ang kanilang aksidenteng makain, marahil pananakit lang ng tiyan ang kanilang mararamdaman.